ng kasama namin kahapon sa outing ng Creative Voices at CBAP. Sir, sabi nila dito, sample daw muna. Ano Naku, ba yung... sampol. Actually, namaos kami. ano daw sir Kantahan yung... kami ng kantahan. Ano sir yung mga sample mo noon? Hindi, na, mga ano? sabihin na lang natin yung Sige. pinakasikat siguro yung Meteor Garden talaga. Ayan. Alisipin mo, 2003 pa yon tapos hanggang ngayon ine-ere pa rin. Ganun siya katindi, no? 22 years na. Kaya nga Di ba? sir. Kung kasing edad na itong mga kabataan ngayon eh. Ibig sabihin, ganun kaganda yung pagkagawa talaga namin. At proud ako dyan dahil siya lang naman ay dinirect ng aking mentor na si Sir Danny Mandia na Yes po. kasama na ni Lord Opo, last opo. year. Yan, at yan, isa ako sa mga tumulong din dyan sa pagbuo ng programa. Alam niyo mga kaagapay, onting kwento lang, no? Siguro, nag-start ako, nakilala ko yung Sir Pocholo through my thesis. And nag-best thesis ako noon kasi siya yung sumagot nung aking thesis paper Yes. that time. Kaya, thank you so much, Sir Pocholo. Wala pa akong copy nung thesis mo. Bibigyan na ba kita? Oo. Kata mabasa ko naman. Yun. Not digital naman yun, di ba? Opo, digital Dapat naman may siya. kopya ako. Ayan o, yan. Hinihingi na. Kukulitin kita. Kasi hindi, very important sa akin ang mga thesis. Kasi yan ang basis ko for what we are going to do in the future. Kaya nga may mga conclusion yan eh. Tsaka suggestions what will happen next. And it's part of what we are doing right now. Yes, thank you so much. Pero sir, gusto man natin ikaw pag-samplein, pero mamaya na mga kaagapay. Kasi yung gagawin natin, pag-uusapan natin, hindi ko alam ba't ang daming nakatakot. Pero sige sir, ano po ba ang ibig sabihin ng artificial intelligence o AI? Alam mo ang AI, 1950s pa to na-coin, no? Kasi ito ay parang imahinasyon, illusion lang ng mga panahon na yon na yung nag-isip si Turing, no? Yung isa sa mga scientists. Kasi ngayon, yung AI, masasabing ito yung AI or artificial intelligence ay parang utak ng computer. No, na ginawa ng tao para matutong mag-isip, mag-decide, at matuto tulad ng tao. Kasi isipin mo na lang kapag ang tao ay natututo sa karanasan, tayo we learn from experience, tama ba? Hindi lang naman sa school natututo, di ba? Kaya nga best teacher is experience eh. Yeah. Ang AI naman natututo sa data o mga information na ini-input natin. Kaya kahit ikaw, napag-aaralan ka ng AI, the way you say things, the way you speak, yung boses mo, yung nuances mo, yung paano ka gumalaw, nababasa niya kasi paulit-ulit lang naman yan eh. Hindi naman tayo nag-iiba ng boses, hindi rin naman tayo nag-iiba ng aksyon, hindi rin tayo nag-iiba halos ng mga sinasabi. Alam niya yan. Simple example kapag nagtanong si Siri o Google Assistant, no? Tapos sinagot ka niya, sino yung sumasagot? That's AI. Hindi naman tao yun eh. Oo. Kapag nag-type ka ng message at may autocorrect, sino yung nagko-correct? Si AI. Sino yung tumutulong? Kapag nanood ka ng video sa YouTube, at may mga suggestions na tugma sa gusto mo, sino yung nagsasuggest? AI ang nagko-recommend nun, no? Pero parang tao, pero hindi tao. Di ba? Ganun tayo eh. Kasi for the first time in history, nagkaroon tayo ng being na hindi being. Parang ganun. Kasi we treat AI as if it's a human. That's the problem because it's not human. It doesn't have emotions, doesn't have katawan. It is data. So, kung si AI isang bata, tayo ang guro. Tayo yung teacher na nagtuturo sa kanya. At mas marami siyang matututunan, mas matalino siya. Pero kung mali ang itinuro natin, mali rin yung matututunan niya. So, it depends on the people behind the technology. Katulad ng sinabi mo sa kanya, it's a tool. So, kung ano yung input, yun ang output. Kung good in, good out, garbage in, garbage out, no? Gold in, gold out. So, bottom line, AI is a tool, no? Depende kung paano natin siya gagamitin. Pwede siyang maging katulong, assistant natin, o pwede rin siya maging problema kung aabusuhin siya. Yun. So, maraming mga application kasi itong AI. Hindi lang to yung sa industriya namin, sa voice, ang dami-daming nagwawala ngayon, lalo na nung lumabas yung ng Netflix na gagawin daw AI na yung mga dubbing ng Netflix.
ganun talaga, wala tayong magagawa. At saka bakit kayo magagalit sa AI? Netflix nga ang nag-decide na kumpanya na nagpapadabing dahil alam nila na mas okay ang AI kaysa sa tao. Kasi ang tao may attitude problem eh. Ang tao greedy, ang tao selfish ang tao ungrateful. Ang AI hindi. And if it's a company, wala kang magagawa. Kasi decision nila yan eh. Hindi pwede ka magrally, magsisigaw ka dyan. And isang tao ka lang, AI can beat millions of characters. So, in everyday life, what are the example of mga applications? First of all, pwede siyang sa mga voice assistants. So yan, yung Siri, Alexa, Google Assistant, ChatGPT.